Magandang hapon po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Maganda pala dito sa church na to. Kala ko i-introduce ako kanina, guest speaker. Kasi matagal din ako nakapag-preach. Pero glory to God mga kapatid. Pwede ba nating muling palakpakan ng ating dakilang Diyos? At nakakagalak po dahil sabi nga kanina ng ating MC, we have another month. No? Parang ang bilis na lang ng mga buwan pagka... Huwag hindi natin namamalayan, mamaya-maya kakanta na ulit si Whenever I see. Hindi ko alam kung ako lang na-excite pagka tumutugtog na yun eh. Pero anyway, mga kapatid, ngayon po ay August. Maraming mga ghost ngayon. August. Ayan. So yung ating pong topic for this month would be, again, prayer and dependence on God. Napakaganda po nito, no? Kasi talagang if we really believe that He is the Lord, He is the Master, He is the King of our lives, then we need to understand na tayo ay hindi independent from Him. And we must be dependent sa Kanya. So this month, we seek to understand all about prayer and learn how to depend on God more. So, sa ngayon po, dun sa topic nating i-discuss, nakalagay dyan sa baba, walking with God daily. Being close with Him, being with Him every step of the way. So yung ating pong verse ay matatagpuan po sa Matthew 6:9-10. Sabi dyan, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Ang Diyos po magpapala ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. O dakila't mapagpala naming Diyos, sa langit kami po ay lubos na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. At ngayon nga po, O Diyos, ang tanging dalangin po namin, Lord God, is to let your will be done in our lives, Lord God. To let your kingdom, Lord God, be manifested, Lord God, dito sa mundong ito. Dalangin namin, O Diyos, sa hapong ito as we seek to understand you and your word more. Lord, i-open mo po yung amin pong mga puso, isipan, Lord God, at maunawaan namin, O Diyos, yung kahalagahan na kami po, yung aming pong mga buhay, yung aming mga puso, lahat ng aming ginagawa, Lord God, ay in alignment sa inyo pong kagustuhan. At dakilang Diyos, we recognize you as the King, as the Lord, and as our Master, and as well as our Savior, Lord God. Kaya, O Diyos, yung buhay po na meron po kami ay patuloy mong gamitin, Lord God, for your greater glory. And Lord, may every one of us become an instrument, Lord God, upang makita ng mga tao, Lord God, na talagang ikaw ang siyang naghahari at ikaw ang patuloy na maghahari, Lord God. At Lord, ngayong hapong ito kami po ay nagpapakumbaba sa mga pagkakataon, Lord God, na nakita mo, nasumpungan mo ang bawat isa sa amin na nakagawa ng kamalian, nakagawa, Lord God, ng kahit anong pagsalansan sa iyong salita, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God. At pakalinisin niyo po ang mga puso namin, Lord God, upang maging kami naman po ay marapat, Lord God, na patuloy na makapaglingkod sa iyo, sa iyong biyaya lamang, O Diyos. And Lord, again, tinataas po namin sa iyo ang hapong ito, ang gawaing ito, Lord God, at patuloy ka na maranasan at makilala pa nawa ng bawat isa sa amin. At ito po ang aming samot panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas at buhay na palakpak, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Mas malakas pa. Hallelujah. Our God is an awesome God. Amen. Parang ang hina. Our God is an awesome God. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, ngayong hapon, pag-usapan po natin all about prayer. Sabi nga dito sa Matthew 6:9-10, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Alam ko, siguro nung tayo ay nag-aral, isa to sa mga unang pinakabisado sa atin, or siguro nga bago pa tayo pumasok sa school. Ito yung klase ng prayer na pinasaulo sa atin hanggang sa ngayon siguro kahit nakapikit tayo, kaya natin itong i-pronounce or i-recite, di ba? But again, nakakalungkot lang
Kasi we've been reciting this prayer all along, but again, most of us, including me, hindi ko naunawaan kung gaano katindi at gaano kahalaga yung prayer na ito na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong hapon na to, we seek to understand more about prayer. And we try to dig in deeper dun sa itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo kung paano tayo manalangin. But again, gusto ko sanang ilahad yan, lahat, pero siguro limitado lang yung oras natin. At tingin ko, isa sa mga pinaka-importanting maunawaan natin ay kung bakit ba tayo nagdadasal. So, sabi nga, why we pray? We are living under the King's rule. So this is the big idea, mga kapatid. Prayer is not merely asking God for what we need. Guilty? Minsan nananalangin tayo sa ating Panginoon dahil meron tayong kailangan. Yung Panginoon nagiging pengi noon muna. No? Bago pa man ang ibang mga bagay na napakahalaga. Pero this day, sana maunawaan natin to, no? Gaano ka-importante at gaano kahalaga yung pananalangin. Sabi nga, prayer is not merely asking God for what we need, but prayer is living in daily dependence upon the King so that His kingdom is reflected in our lives. Nakakapagtaka talaga kasi pag binabasa nyo yung Matthew 6, 9-10, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. No? Mamaya, i-unpack natin yan. Kumbaga, bubuksan natin yan. Sana abutin ng oras. Kasi nung mga nakaraan, na-observe ko yung mga preacher natin. Talagang bumibilis na sila mag-preach. So nakaka-pressure pala talaga ulit pag bagong balik ka. Pero anyway, God is so good. Tuloy natin mga kapatid. Sabi nga, if God already knows everything, why do we still pray? Marami tayong napapakinggan na kung alam naman pala ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit pa natin kailangang manalangin, lumapit sa Kanya at sabihin lahat sa Kanya ng ating mga gustong ipanalangin? Oo nga, no? Di ba parang pinapahirapan lang tayo ng Lord? Lalabas lamang na ang pakiramdam mo kapag natanong mo tong tanong na to, pag nasabi mo tong tanong na to, lalabas lamang na minsan siguro nananalangin ka sa Diyos dahil meron ka lang kailangan. Kaya mo nasasabi na bakit pa natin kailangan manalangin kung alam naman ng Lord lahat ng pangangailangan natin? Bakit pa natin kailangan sabihin sa Kanya lahat ng ating mga kailangan? Kasi nga ang focus mo dun lang sa kailangan mo at hindi dun sa kausap mo. Amen, mga kapatid. Masakit to, but this is the reality because most of us, ganun tayo manalangin. Gusto natin, pagtikom ng ating mga kamay, after nun, bubuka agad. Lord, pengin ito. Lord, pengin yan. We never seek to really understand, to establish first yung relationship with Him. To commune with Him. No? Marami sa atin, we ask God for blessings. We ask God for us to receive healing. We ask God for protection. And we ask God to solve our own problems. Hello mga kapatid. Sino dito may problema? Yung mga hindi nagtaas, sana all. Ano? Sana all talaga. Sana all din naman problema. Pero kasi meron din akong mga taong kilala na kahit problemado sila, hindi mo mahalatang may problema sila. And God, nakaka-bless whenever you see them and whenever you are with them. But again, we ask God for blessings, we ask God for healing, we ask God for protection, we ask God to solve our problems and many more. And this is the truth. Pero kung makikita natin mga kapatid, kakaiba yung tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo dun sa verse na ating binasa. There, Jesus is teaching us that prayer is far bigger than requesting things. Kung babalikan natin, pwede ba natin ibalik yung sa verse? Napakaganda nito mga kapatid. I believe na share ko na to sa ilan sa mga kapatid natin dito. But
Kung titingnan nyo mabuti yung verse na Matthew 6, 9 to 10. Yung kauna-unahang dalawang word, ano yon? Yung tinuro ng ating Panginoong Hesukristo na panalangin, Our Father. Now, pag-isipan nyo mabuti. Bakit yun yung pinakauna? Our Father. Not, Lord, I ask for this. Pwede naman ganun eh. I ask this to you, O Lord. This is what I want, Lord. Pero bakit ang tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo is Our Father. It means, binibigyang halaga ng ating Panginoong Hesukristo na matutunan natin to establish first and to recognize first yung relationship natin dun sa kinakausap natin. Amen. Nanalangin na ba tayo na ang focus natin ay talagang mag-spend ng time with Him and not spend time with Him dahil meron tayong gustong sabihin sa Kanya at meron tayong kailangan? No? Ito yung minsan nakakaligtaan natin eh. Napaka-importante nun, Our Father. Hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na makatawag sa ating dakilang Diyos. Tayo mga tao, may capability tayong magsalita. Yung mga hayop, wala. And yet, most of us people never utilize this gift. Tawagin natin siyang Our Father. Ating Father, ating Ama. Mga kapatid, God is pointing us to Him. Sa tinurong panalangin ating Panginoong Hesukristo, binibigyan niya munang importansya that you recognize who your Father is. And you establish that connection sa Kanya. Bago pa man yung kahit anong mga bagay. At ang nakaka-amaze mga kapatid, when you try to look at, no? Dun sa mga kasunod din na mga salita. Our Father, hindi I need this, yung kasunod. Our Father, I need that. Hindi ganun eh. Our Father, who art in heaven, you are adoring Him. The next one is, your kingdom come. Kaninong kingdom? Sa Kanya. Kaninong agenda? Sa Kanya. Pero minsan, pag nananalangin tayo, yes, Lord, agenda mo agad yung sinisingit mo. Pero sa tinurong panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, tinuturuan niya tayo na unahin kung ano yung agenda ng Diyos sa pagkikipag-usap natin sa Kanya before anything else. Mga kapatid. Di ba? Because here, Jesus Christ is giving us this image na kung ikaw ay mananalangin, it's as if you are talking to your Father at naroon yung iyong talagang grabing respect sa Kanya, nandun yung iyong relationship sa Kanya, at mas mahalaga sa'yo kung ano yung gusto niya kaysa sa gusto mo. So, mga kapatid, again, prayer is about relationships. In particular dito, relationship with God before making your request. Nakakalungkot kasi most of the time, kahit ako noon, pag nananalangin ako, nauuna yung request bago ma-establish yung relationship with Him. Ang problema mga kapatid, halimbawa, pumunta kayo dyan sa labas, sa lansangan. Lumapit kayo sa isang tao na hindi nyo kilala. Sabihin nyo, kailangan ko ng pambayad sa kuryente. Ang taas kasi ng bill ng Meralco ngayon no? Tingin mo, bibigyan ka kaya niya kung hindi kanya kilala, kung hindi kanya ka-close? Kahit anong iyak mo, kung hindi kayo close, most likely hindi kanya bibigyan. That's why we really need to understand one thing. Relationship first before request. Another one is His kingdom before convenience. Your kingdom come, your will be done. Sabi doon. Hindi kung ano yung convenient para sa atin, kundi kung ano yung nire-require talaga ng Diyos from us. Mahirap to mga kapatid kasi sa prayer pala, hindi pala all about you lang, no? Yung prayer pala is all about God's will. It's about His will becoming your will. It's about His way becoming your way.
Amen. That's why God's will should be first before our plans. Now, hindi natin sinasabi na hindi mahalaga magplano. Kailangan natin magplano. Laging ang pinag-uusapan yan sa business talk, mga kapatid. But again, it should be that God's will is first. Ibig sabihin nun, lahat ng planong gagawin mo, dapat sang-ayon sa will niya. Hindi ka lang basta nagpaplano, kundi yung plano mo ay naka-angkla din sa kung ano yung kalooban niya. Na mga kapatid, sino sa inyo ang merong cellphone? Taas ang kamay. Sino sa inyo yung inis na inis kapag may tumatawag sa inyong number na hindi nyo naman kilala o hindi nakasave sa phone book ninyo? Ako, siyempre, lalo na pagka lalo yung mga ola ngayon, grabe maningil yan. Grabe tumawag yan. Pag medyo nangailangan ka ng pera, tapos napakapit ka sa ola, medyo gugulo talaga yung buhay mo. Pero mga kapatid, sa mga naka-receive ng mga tawag na hindi naman nakasave sa kanila yung phone number, ano yung pinakaunang response na ginagawa ninyo? Sinasagot nyo ba o hindi? Pero most likely, ako, sa akin, hindi ko sinasagot. Bakit? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Bakit ko sasagutin yung tawag mo? Hindi nga nakasave sa akin yung number mo eh. Pero siguro kung yan yung si Mahal, si Love, si Mama, si Papa, si Ate, si Kuya, yung mga taong ka-close mo, mga kapatid. Imaginein mo, kung sila yung tumawag dyan, tapos nag-pop up, si Mama, siguro aligaga ka na niyan. Minsan pa nga, meron akong instance na, sabi ko, ba't yung tumawag yung parents niya sa kanya, iba yung tunog. Kesa pagka iba yung tumatawag. Kumbaga may naka-specify pa na ringtone, ano? Ay, iba pala yun. Ibang cellphone pala na, yung cellphone na pambata pala yung ringtone na yun. Kumbaga may naka-specify pang tunog pag siya yung tumatawag, pag yung mga special na tao sa kanya yung tumatawag. Grabe, tapos talagang hindi niya pinatatagal, sinasagot niya kaagad. No? Kasi nga, meron silang relationship eh. Mas priority mo yung mga malapit sa'yo. Kaya kapag tumatawag sila, regardless kung wala mang kwento yung sasabihin nila o emergency yan, talagang hindi ka magkanda o gaga para sagutin agad. Mga kapatid, ayaw natin na dumating sa punto that when we call, ay hindi sinasagot. Lalo na kapag tayo ay tumatawag sa ating Panginoon. Ang sakit kaya. Yung tipong wala ka ng mapaghingahan ng sama ng loob mo. Wala ka ng mapaglabasan ng problema mo sa buhay, sa pamilya, sa lahat ng mga bagay. Siya na lang yung pwede mong tawagan, tapos hindi ka pa sasagutin ni Lord. Parang ang hirap naman. Hindi ko naman sinasabing, di ba? Ang gusto kong punto hindi ito, mga kapatid. When you call unto God, when you pray to Him, ang importante is the relationship. If you want access, if you want your requests to be received, to be recognized, and to be approved, relationship yung kailangan nating i-establish. Kaya nga yung mga lalaki, di ba, pagka gusto nyo yung babae, ano yung munang ginagawa nyo? Pag di nyo siya kilala, first time nyo makilala siya, ano yung hinihingi nyo sa kanya? Can I get your number? Can I get your number? Di ba? Hello, miss, ang ganda mo naman. Can I get your number? Medyo slang pa yan ng konti, no? Can I get your number? Ano kayong lasa ng number? Pero anyway, mga kapatid, di ba?
We want every time that when we call to God, alam natin na sasagutin niya tayo, and most likely, no, we will also enjoy talking with Him. So, imagine mga kapatid, no, na meron kang tatay na sobrang maaasahan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, at alam mo na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at alam mo na mahal ka niya. Sobrang mahal ka niya. No? Minsan talagang sa sobrang grabe ng tiwala mo sa kanya, kahit na minsan yung pinagdadaanan mo, hindi mo alam yung ruta, no? Hindi mo alam na may baha, siguro may baha doon kasi ngayon, tag-ulan na, doon sa dadaanan ninyo. Hindi mo rin alam na baka mamaya 10 hours yung biyahe ninyo. Pero palagay yung loob mo, bakit? Kasi yung tatay mo yung kasama mo. Siya yung kausap mo habang binabaybay mo yung ruta kung saan kayo pupunta. Mga kapatid, minsan pa nga, meron tayong parang pagkakataon na sobrang kampante natin dun sa kasama natin, lalo na sa mga nagdadrive dito. Meron talaga kasing, totoo pala yun kapag ikaw ay nagdadrive, marunong kang mag-drive, tapos ibang tao yung nag-drive, parang kahit walang preno dun sa unahan mo, ikaw napapapreno minsan. Pero imaginein mo, na yung kasama mo sa biyahe ay yung tatay mo, na maaasahan mo, alam mong hindi kayo papahamak, alam mo na alam niya kung saan kayo pupunta, alam niya yung daan, alam niya yung safest way. Siguro baka makatulog ka pa. Tapos paggising mo, magugulat ka na lang, ang ganda pala ng lugar na pinuntahan namin. Ganito yung gustong ituro sa atin ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. We must sleep peacefully. Kahit ano paman yung ating pinagdadaanan, kahit ano paman yung mga problema na dala-dala natin, hindi man natin naiintindihan lahat ng bagay na nangyayari sa paligid natin, basta ang mahalaga sa atin, alam natin kung sino yung kasama natin, sino yung kausap natin, at tayo ay nakadepende lamang sa Kanya. Mga kapatid, we have this peaceful heart knowing that it is our God who is driving our lives. And that is trust and dependence on Him. Yung pananalangin natin, mga kapatid, ay hindi kahulugan noon na mauunawaan natin o malalaman natin lahat ng mga sagot sa ating mga tanong. Pero sa pamamagitan ng pananalangin, matututo tayong magtiwala, no? Doon sa nakakaalam ng lahat ng sagot sa mga katanungan natin. Many people pray only when life becomes difficult. Sabi nila yung buhay, sa umpisa lang yan mahirap. Hanggang sa pahirap, nanong pahirap, nanong pahirap, nanong pahirap. Again, many people pray only when life becomes difficult. Kapag humihirap na ng humihirap na ng humihirap, minsan doon lang tayo nagiging prayerful ng mas prayerful ng mas prayerful pa. Kasi nga, meron kang kailangan at meron kang kailangan ulit at meron kang kailangan ulit. Pero hindi nga ito yung tinuturo sa atin ng ating dakilang Diyos. And through the prayer that Jesus Christ has taught us, He is inviting us into understanding yung mas malalim pa na mga bagay. Na yung buhay natin, mga kapatid, ay dapat isang klase ng buhay na yung araw-araw na nilalakad natin ay kasakasama natin yung ating dakilang Diyos. A life that we walk with our Father every day. Now, i-skip ko na tong ibang mga parts dito. Kasi gusto kong puntahan natin yung tatlong importanteng bagay, bakit ba tayo nananalangin. Sabi doon sa why we pray, yung kauna-unahang reason is, we pray because God is our Father. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, before asking God of anything, we must learn na
kailangan meron tayong relationship with Him. He is our Father and we are His children. Now, mga kapatid, sabi nga, our Father in heaven, yun yung kauna-unahan. So, yan dapat yung binibigyan natin ng higit na importansya. Hindi kung ano yung kailangan natin, hindi kung ano yung ating ire-request sa ating Diyos, kundi ano ba yung meron sa atin, sa pagitan natin at ng Diyos. Mga kapatid, Jesus gives us, believers, a new identity. Diyan pa lang, binibigyan na tayo ng idea ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ba talaga tayo. At kung bakit didinggin ng Diyos yung ating panalangin at kung bakit niya ibibigay, igagrant kung ano man yung ating pinapanalangin. Kasi we are His children. Mahirap humindi sa anak. The only time na hindi ang magulang sa isang anak ay kapag alam niyang ikapapahamak niya ito. Amen. Tama po ba? Sa mga magulang dito, kaya niyo bang bigyan yung anak ninyo ng kutsilyo? Lalo na kung alam ninyo na maaari siyang mahiwa, masaktan, or higit sa lahat, baka makasakit pa ng iba? Hindi. But again, merong ganong klaseng bond, merong ganong klaseng care, merong ganong klaseng love na umiiral. Kaya kahit na yung bata ay hihingi ng isang bagay na maaaring makapahamak sa kanya, hindi ibibigay ng magulang. At hindi yun dahil madamot yung magulang, kundi dahil mahal siya ng kanyang magulang at nais niya na siya ay ingatan. So mga kapatid, God is not just our creator. Jesus Christ is telling us, nililinaw niya sa atin that He is our Father. God is our Father. Sabi nga sa Greek, yung Father ay pater. So yung prayer na ginagawa natin sa Kanya should be something that starts or begins with relationship. Hindi dahil sa performance. Hindi dahil sa kung ano yung nagawa natin, na-earn natin yung favor niya, kaya niya tayo. Diba? Kundi dahil meron tayong relationship sa Kanya. And He is a loving Father. Mga kapatid. In Romans 8:15, sabi dyan, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Kaya tayo nakakatawag sa Kanya bilang ating Ama, ay dahil inadapt niya tayo. Pero ang galing hindi niya lang tayo basta inadapt, na parang ang trato niya pa rin sa atin ay bilang isang ampon. Kundi tinrato niya tayo bilang talagang sarili at tunay niyang anak. Ang sarap sa pakiramdam, mga kapatid, na merong isang Diyos na grabe kong magmahal ang tumanggap sa isang katulad mo, sa isang katulad ko. Nagmahal ng unconditionally sa'yo, sa akin. Magkwentahan na lang tayo, gaano karaming bagay na masama yung ginawa mo sa buong buhay mo. At gaano karaming mabuti yung ginawa mo sa buong buhay mo. Tingin ko, kahit ikaw mismo, hindi mo kayang mahalin yung sarili mo. Pero again, yung isang Diyos na sobrang perfect, minahal yung isang imperfect na kagaya mo. Tinuring ka bilang kanyang anak. Inalagaan. Minahal. Imagine ninyo, mga kapatid, sa tuwing tatawag tayo sa ating Diyos, kagaya ng kinikwento ko sa inyo kanina, lalo na kung sobrang close kayo, I imagine siguro kung makikita natin yung ating Diyos, siguro every time natatawag tayo sa Kanya, lalo na kung very close yung relationship natin sa Kanya, siguro talagang kahit anong ginagawa niya, aabutin niya talaga yung telepono para sagutin lang yung tawag mo. Hindi naman mahirap sa Diyos yun Hindi mahirap yun sa Kanya. Pero imaginein mo, sino ka
para gawin ng Diyos yun para sa'yo. Mga kapatid, naalala ko, marami akong mga pinsan, marami akong mga kamag-anak, lalo ni mga tita ko nasa abroad, mga OFW. Sino dito may OFW na nanay, tatay, tita? Sino dito yung nasa ibang bansa, yung nanay at tatay or tita? Alam niyo, minsan nakakalungkot kasi every time na merong pangangailangan yung mga pinsan ko, that's the only time na natatawagan nila yung kanilang mga magulang sa ibang bansa. And at some point, nakita ko rin yung sarili ko sa kanila na minsan tumatawag lang din ako sa bahay kapag may kailangan ako. Not just because namimiss ko sila or not just because... Di ba? Kumbaga parang ganito tayo ka-broken bilang mga tao. Na talagang minsan tatawag lang tayo kapag may kailangan tayo. And ito rin yung ginagawa natin sa ating Diyos. Na para bang yung ating Diyos ay isang emergency hotline. No? Na parang rescue hotline. Lord, help me whenever ako'y nahihirapan. Every time na ganito ako'y namang problema, Lord, help me. Lord, kailangan ko ng help, kailangan ko ng rescue. Kapag may crisis lang sa buhay mo, saka ka lang tumatawag. Pero again, kagaya ng tinuro sa atin ating Panginoong Jesucristo, communion, relationship with Him, yung kailangan niya, hindi consultation. Nire-remind tayo nito na meron tayong pamilya na kinabibilangan. Kaya yung pananalangin natin, the more na nananalangin ka, the more na mas naiintindihan mo at the more na mas nagiging malinaw sa'yo na ikaw ay parte ng isang pamilya at yun yung pamilya ng Diyos. At meron kang pwedeng tawaging tatay, ama. Again, if God is our Father, dapat yung ating greatest concern is His kingdom. Now, yung point number 2, mga kapatid, ay ito. Kung kanina, we pray because God is our Father. Ngayon, we pray to seek God's kingdom above our own. In Matthew 6:10, sabi nga, your kingdom come. Pagkatapos ng Our Father, kaninong agenda yung inuna? Kaninong agenda yung binigyan ng importansya? Agenda ng nanalangin o agenda ng kinakausap niya dun sa panalangin? It's the agenda of God. His kingdom. Seeking His kingdom above our own. Again, the very first request that Jesus teaches is not bless me. Hindi prosper me. Hindi rin protect me. Ang sabi niya, your kingdom. Yung kaharian mo, O Diyos. When you try to take a look at it, ano ba yung kingdom na tinutukoy niya dyan? Sabi dyan, yung kingdom is basileia. It means the rule or the reign, the rule and the authority of God. So sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid, ina-align natin yung ating mga buhay sang-ayon sa kung paano nais ng Diyos na pamahalaan ito. It's always seeking God's kingdom first before our needs. Bago ka magbitaw ng kung ano-anong kailangan mo sa Kanya, you make sure that you seek His kingdom first. Sa totoo lang, hindi mo na nga kailangan na isa-isahin pa yung pangangailangan mo. Kasi alam naman nga naman talaga yan ng Diyos. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na nananalangin ka dahil meron ka lang kailangan sa Kanya. Okay na tayo doon. Ikaw yung tipo ng tao na nananalangin ka dahil may kailangan ka sa Kanya. Pero ngayon, pinapaunawa sa atin ng Diyos na hindi ka lang dapat tumatawag sa Kanya kapag may kailangan ka. Dapat matutunan mong tumawag sa Kanya kasi you are genuinely interested knowing Him more. That's why Jesus Christ is telling us that we must first seek His kingdom and His righteousness.
Because yung mga tao during this time, yung mga kausap dito, they are very much concerned sa kanilang mga needs. Sa kanilang kakainin, sa kanilang isusuot, sa kanilang titirahan. That they forgot that they have a Father who owns everything. Isang ama na ang gusto ay ma-establish yung relationship mo at niya. So, again, mga kapatid, kingdom comes first before provision. Bago ibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo, kailangan makita muna na talagang siya yung inuuna mo sa buhay mo. So, many Filipinos, many of us, no? Minsan, we are so busy planning our career, our business, yung retirement, even retirement, pinaplano na rin natin yan. Pero, mga kapatid, hindi naman masama ang magplano. Kailangan natin ng pagpaplano. Pero yung nagpaplano ka, tapos hindi matagpuan kung nasan yung agenda ng Diyos dun sa plano mo, yun yung hindi okay. There's nothing wrong with planning. But again, sa pamamagitan ng prayer, we are asking, or we should be asking, Lord, what do you want? Ano ba yung gusto mo, Lord? Instead of, Lord, may plano na ako eh. I-bless mo na lang yung plano na ginawa ko. I-grant mo na lang yung hinihiling ko sa'yo. Paano yung hinihiling ng Diyos mula sa'yo? Aray ko. Ay, hallelujah. Remember that Jesus Christ said, Father, if you are willing, take this cup from me. But in the end, yet not my will, but yours be done. Pwede naman sabihin ni Jesus Christ, Father, alisin mo na to sa akin. Yun lang. Huwag mo na ipadanas sa akin yung dadanasin ko. Pero hindi eh. Sabi niya, if you are willing. First consideration pa rin niya kung ano yung will ni God the Father. And imagine, Jesus Christ here. No? Siya ay in the flesh. Siya ay man. Fully God and fully man during this time. Kaya merong ganitong klaseng, kumbaga parang, kung ikaw siguro bilang tao, ayaw mo talagang mahihirapan ka. So kaya nabanggit niya tong panalangin na to. But again, gaano kabuti yung Diyos na binibigyan na tayo ng pangunawa that even though we are experiencing difficulties in our lives, ang kailangan pa rin nating unahin ay kung ano yung kagustuhan, kung ano yung kalooban ng Diyos, kesa kung ano yung mas convenient para sa atin. Amen, mga kapatid? Kaya ba natin yun? Naunahin yung kalooban ng Diyos kahit na hindi convenient, hindi madali? By the grace of God, we can. Mga kapatid, ganito nanalangin yung ating Panginoong Hesukristo. And through this prayer, through yung pinag-uusapan natin na pananalangin, mga kapatid, this changes us before it changes our circumstance. Naalala ko, merong isang pastor na parang Pastor's Appreciation Month yata yun. Tapos, pinag-pray siya ng buong congregation. Sabi ng congregation, Lord, I pray na si pastor ay hindi may stress. Kaya tanggalin mo po yung stress ni pastor. Pagmulat ni pastor after nung mabanggit nung nag-pray sa kanya, nawala na yung congregation, mga kapatid. Nawala lahat ng nasa harapan niya.
nawala yung stress niya eh. Kaya parang minsan mag-ingat din tayo sa pananalangin, kasi baka mamaya, imbes na mapaganda, mas lalong gumanda. Para kay pastor. Pero wag naman. Alam niyo po mga kapatid, siguro, kung ang pinanalangin na lang niya ay palakasin niyo po si pastor, palagi niyo po siyang pagkalooban ng kagalakan sa kanyang puso, kahit na anong problema ang kanyang kinakaharap, talagang maalala niya po na kayo ay kasama niya at tulungan niyo po siya sa lahat ng pagkakataon. Siguro parang mas magandang prayer ng ganun, Kesa alisin niyo po yung stress ni pastor and then patay, nawala lahat. Mga kapatid, prayer changes us before it changes our circumstance. Kasi minsan nananalangin tayo kasi gusto natin na baguhin ng Diyos yung sitwasyon na meron tayo. Pero ang problema mga kapatid, kahit mabago yung sitwasyon mo, kung hindi magbabago yung tao na nasa sitwasyon na yon, ganun at ganun pa rin. Kaya nga tinuturuan niya tayo na manalangin na ang goal natin ay hindi para humiling lamang, kundi unahin natin to establish yung relationship para tayo din mismo ay mabago. Para kung paano natin tingnan yung isang sitwasyon na kung saan naroroon tayo dati, kakaiba na ngayon. Iba na yung perspective mo, iba na yung reactions mo, iba na yung response mo. Dati nakikita mo yung isang problema. Grabe, problemado ako. Nabangga yung kotse ko. Ngayon, Lord, thank you. Kasi ito lang yung naging damage sa kotse ko at meron pa rin akong nagagamit. Thank you, Lord, kasi binless mo ako ng ganitong bagay. Lord, naiintindihan niyo po mga kapatid? Hindi natin kailangang ipanalangin yung ating sitwasyon na mabago. Pwede naman yun. Pero hindi yun yung priority. Ang kailangan nating unahin, tayo yung mabago. At mababago tayo kung ipagkakatiwala natin at magdedepende tayo sa kung ano yung gusto ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin yung ating dakilang Diyos. Kapag naunawaan mo na kaya gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relationship sa Kanya, ay dahil gusto niya na ayusin ka, baguhin ka. Sabi nga dun sa quote, I believe it's from Jim Rohn. If you change, everything will change for you as well. Kaya hindi nababago yung sitwasyon mo kasi hindi ka nababago. At paano ka mababago? Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Only God can do that to you. Only if you have relationship with Him. Only if you are walking daily with Him. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Para hindi kayo naniniwala. Mga kapatid, marami sa atin ang binago na ng Diyos at patuloy niyang binabago. Ano ba yung nagbago sa buhay ninyo bago magsimula yung pagbabago na yan? Dati wala tayong Diyos kaya hindi tayo nababago. Pero ngayon may Diyos na tayo sa buhay natin kaya bago na tayo. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po muli natin ating dakilang Diyos. Alam niyo po kapag yung puso natin, yung buhay natin, ay nai-align natin sa kaharian ng Diyos, sa gusto niya, sa kanyang will, natututunan natin na mas magdepende sa Kanya. Kasi mas nauunawaan mo na yung plano niya ay mas maganda kaysa sa plano mo. Na yung pamamaraan niya ay mas maganda kaysa sa pamamaraan mo. Mas nakikilala mo siya at mas napapatunayan mo that He is one and only. Siya lang yung kayang gumawa ng maraming bagay. Lalo na yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Hindi rin kayang gawin ng kakilala mo. Point number 3 mga kapatid. Bakit ba tayo nananalangin? It's because daily dependence produces daily strength. Araw-araw, meron tayong mga kailangang gawin. Araw-araw, merong pinapagawa yung Diyos sa bawat isa sa atin.
Pero hindi lumilipas yung isang araw, and most likely, no? Yung bawat isa sa atin ay nakakasumpong ng pagkakataong tayo ay nadadapa, tayo ay nagkakamali. At maraming mga bagay tayong kailangan na si God lamang yung kayang magpuna. Mga kapatid, in Matthew 6:11, sabi diyan, give us this day or today our daily bread. Mahabang usapin to, mahabang discussion to, pero most likely, makikita nyo na yung ibig sabihin nito is all about forgiveness, provision, and forgiveness. Pero mga kapatid, sabi nga, here, Jesus is teaching us to depend on God for our daily forgiveness and for the provision that we need every day. If you remember, kahit napasawa yung Israel at kahit na nagrereklamo, alam naman ng Diyos na may history tong mga to ng pagrereklamo. What He did in Exodus 16:4, lumabas na yung last 5 minutes. Yan. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you, yung manna. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. Makikita natin mga kapatid, na ang gusto ng Diyos kung bakit siya nagpo-provide ng kanilang makakain, it's because gusto ng Diyos na matuto sila na magtiwala lamang sa Kanya. Imaginein mo, 40 years kang nagta-travel sa disyerto. Saan ka kukuha ng pagkain? Kaya nga sa Saudi, mas mahal daw ang tubig kaysa sa langis. Very rare. Alam ka namang ilumin mo yung langis. Diba? Mahirap naman yun. So, kung meron kang langis at kung papipiliin ka, tubig o yung langis, kahit siguro ikaw ay may-ari ng isang oil refinery, darating at darating yung panahon na pagpapalit mo kung ano yung meron ka para sa tubig. Kahit gatiting na tubig. Again, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos, kagaya ng Israel during that time, na magtiwala sa Kanya all the time. To trust Him fully. At bakit? Kasi nga gusto ng Diyos, ma-establish natin yung relationship natin sa Kanya. At binibigyan din ng Diyos in John 15:5 that sabi diyan, I am the vine, sabi ni Jesus Christ, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Kapag meron tayong relationship, if we are connected with Him, you will bear much fruit. Apart from Him, we can do nothing. Kaya nga relationship yung binibigyan din, mga kapatid. Again, your fruitfulness will come from abiding and not by striving. Kahit anong pilit mo, kung hindi ka connected dun sa source, hindi ka mamumunga. Amen po ba? Amen po ba? So we must connect. Again, paano ba tayo ko-connect? Pagising pa lang natin, nauna nating i-connect yung cellphone natin sa Facebook, sa Wi-Fi, muna. Tama, sa Wi-Fi nga muna. Wala kang data, di ba? Di Wi-Fi muna. Si pastor talaga, mali na naman Ko-connect mo sa Wi-Fi, ko-connect mo sa data, bubuksan mo ngayon si Facebook. Bubuksan mo si Messenger. Bubuksan mo yung email mo. May nag-i-email pa ba ngayon? Meron naman siguro. News. Minsan, titingnan mo pa, ulan ba ngayong araw? May pasok kaya? Mag-a-announce kaya si Gob o kaya si Mayor? Gob, Mayor, baka naman. Diba? Pero minsan, mas nauuna pa natin yon, mas nauuna pa tayong kumonek sa social media natin, sa mga friends natin there, kaysa kumonekta sa ating Diyos Ama. Pero again, unahin natin siya, mga kapatid. The first thing, you pray, you connect with Him, you read His Word, yun yung pinakamaganda na pwede nating gawin pagising natin sa umaga. Alam ko, minsan ako, sakit ko rin yan. Pagising ko sa umaga, bangon ka, tingin ka kagad sa salamin. Ang gwapo mo.
ang ganda mo naman. Parang pag, di ba, yung mga sisters natin dyan, ang ganda mo talaga. Na? Bakit? Kasi kamukha mo yung iyong ama. Sana ganun tayo, no? Kasi talagang nakikita sa imahe natin na talagang we are connected. We have this relationship with God, with our Father. Mga kapatid, ang ganda lang, ano? Kapag kahit tayo mismo, parang na-amaze tayo every time na kung ano yung mga bagay na ginagawa at binabago ng Diyos sa buhay natin. Pero again, God is reminding us, unahin natin siya. No? Establish the relationship with Him first. Now, through prayer, nire-recenter nito yung ating mga puso bago pa man natin marinig, bago pa man natin madamay yung kaguluhan sa paligid natin. Kaya kahit na anong problema mo all throughout the day, kapag inuna mo yung pananalangin, inuna mo yung relationship mo with God, you feel invulnerable. Tama ba? Invulnerable? Basta yun. Hindi ka vulnerable. Parang feeling mo, ang lakas-lakas mo. Bakit? Kasi kasama mo yung Diyos. Recharge ka na. Protected ka na. So again, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo that prayer, though araw-araw tayong nabubuhay, araw-araw tayong kumbaga parang lumalaban sa kung anumang mga problema natin na kinakaharap everyday. Pero sana, huwag nating ituring yung pananalangin bilang isang kasangkapan para tayo ay mahanda lamang sa kung ano yung gagawin natin all throughout the day. Kumbaga, prayer is not preparation for life, but it should be part of our life. Ibig sabihin, meron ka mang difficulties, meron kang problema, meron kang kinakaharap na magulong sitwasyon, o wala, masaya ka, masaya yung pamilya mo, well provided, well protected, well loved, you need to pray. You must pray. Kahit may kailangan ka o wala, you pray. Hindi ka na sana mag-pray dahil may kailangan ka lang. Kumbaga, siguro nga, dapat ganun, ano? Hindi ka na dapat nananalangin na lang dahil meron kang kailangan sa Kanya. Kundi ngayon, dapat nananalangin ka dahil kailangan mo siya. Amen. Prayer should become part of our life. Tatanungin ko kayo mga kapatid, malapit na po akong matapos. How is your prayer life? Kamusta po? Kung ipapalabas natin yung buhay natin ng ibang tao dito or yung buhay natin dito, makikita kaya ng ibang tao na nananalangin ka dahil kailangan mo siya at hindi dahil may kailangan ka sa Kanya. Minsan kasi nananalangin tayo kasi ayun dyan na naman si Judith. Lord, wala na akong pang... Minsan nananalangin tayo kapag may sakit tayo. Minsan nanalangin na lang tayo kapag it's not working, Lord. Yung relationships na meron tayo parang pasira na or saka na lang tayo nananalangin. Saka na lang natin siya naaalala. Pero again, God is reminding us, we need to pray because we value our relationship with Him and we want God to walk with us daily. So yung challenge sa atin ngayong week na to, mga kapatid, bago natin hawakan yung ating mga cellphone, kausapin muna natin yung ating Diyos. Pagising mo, huwag ka munang bumangon. No? Manalangin ka. O kaya kung bumangon ka, lumuhod ka. Kahit 5 minuto lang. You begin your day with a prayer. Kung meron kang asawa, kasama mo yung asawa mo, manalangin ka. Kung meron kang pamilya, kapatid, manalangin ka, kasama sila. Sa una, sabi mo si ate, si kuya naman, masyadong, kailangan ba talaga yan? Kailangan ba talaga sama-sama tayo? Pero actually, mga kapatid, iba yung nagagawa kapag nananalangin kayo na sama-sama.
And this would be the challenge. Kaya ba natin to? By the grace of God, we can. Amen. Try mo, sa kabilang kwarto mo muna, o kaya sa bubong mo muna ilagay yung cellphone mo pagtulog mo. Para hindi mo maabot. Kasi pag sobrang lapit mo, yun agad eh. Parang, hindi pa nga buhas yung ilaw. Kaya siguro nalabo din mata ko eh. Ganun ako eh. Pero anyway, mga kapatid, let's begin our day with a prayer. Let's talk to God first before touching our phones or kahit ano pa mang bagay yan. Again, prayer is not a religious obligation, but it should be the lifestyle of the kingdom citizens. Kaya tayo dapat manalangin kasi tayo ay nasa kaharian ng Diyos. At kung tayo nasa kaharian ng Diyos, siya yung hari natin. Siya yung ating Ama. He is our provider, our protector. No? Dapat we depend on Him. Dapat we trust Him. Dapat meron tayong relationship with Him. Nananalangin tayo again because we belong to Him. And we seek His kingdom. At araw-araw, kailangan natin siya. Ang goal natin ngayong buwan, i-discuss yan ng ating mga susunod na mga preacher. Maunawaan kung ano yung purpose ng prayer, to explore the pattern that Jesus gave us, and to discover how prayer sustains us in trials, para matutunan din natin na yung prayer ay maging part ng ating life, everyday life, at makita natin kung paano yung isang tapat na prayer life ay nagkakaroon ng malaking impact sa buhay natin habang tumatagal yung panahon. Kaya mga kapatid, sana maunawaan natin na yung prayer ay hindi lamang isang technique na pwede nating gawin or gamitin kapag tayo ay corner na. Kundi ito dapat ay maging natural desire natin bilang parte ng kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, let's declare this. 1, 2, 3. Heavenly Father, thank you that I am your child. I choose to walk with you daily. Your kingdom is my priority. Your will is my desire. I will not live depending on my own strength, but on your grace each day. Teach me to seek your presence before I seek your provision. Let my life reflect your kingdom here on earth. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin yung ating dakilang Diyos.